What's up mga kamaskarap? Samahan nyo nga pala ako sa panibago kong vlog. Magluluto nga pala tayo ngayon ng tofu picadillo. Yan nga pala yung tofu, lilabas ko na sa freezer. Pinrosin ko lang yan. Ngayon i-defrost natin yan guys. Kaya samahan nyo ako sa pagluluto ng aking picadillo sa araw na ito. Panoorin nyo to mula umpisa hanggang dulo. Watch this! Oops, panibagong yugto na naman ng ating vlog guys. Kung bago pa lang sa aming channel, ako nga pala si Odari, ang inyong lutong maskarap. So yun nga pala guys, naisip ko na magluto ng picadillo ngayong pananghalian. Pero hindi pork picadillo yung lulutuin ko, kundi tofu picadillo nga pala guys. Habang nga pala dinidefrost o pinapalambot pa natin ang ating tofu guys, maghiwa muna tayo ng mga kailangan nating ingredients sa pagluluto ng ating tofu picadillo. Medyo may yellow pa kasi ang ating tofu sa gitna, hindi ko pa ma-smash masyado or may durog kasi nga matigas pa. So kaya yan, hiwa muna tayo ng sibuyas at bawang guys at saka ng mga iba pang rekado. Pasensya na nga pala kung maingay ang aking background. Mga kasi nagtatahulan yung aso kasi magtatanghalian na, nagugutom na rin ata. Hindi pa ata sila napapakain ng kapitbahay. Nga pala guys, i-continuous lang natin yung paghihiwa, pagpe-prepare ng ating mga ingredients. At saka nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung mga rekado ng picadillo, ito nga pala yung mga sangkap na gagamitin ko. Siyempre, kailangan natin ng bawang at sibuyas. At siyempre, kailangan din natin ng bell pepper. At siyempre, kailangan din natin ng patatas at carrots. Maglalagay din ako dyan ng green peas. At siyempre guys, nakadepende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng pasas o ng raisin. Ako kasi hindi ako maglalagay nun kasi hindi ako makain nun. Depende na lang kapag magpapalagay yung mga kasama ko sa bahay. Sa pampalasa naman na gagamitin ko sa aking tofu picadillo, siyempre simple lang, soy sauce. At siyempre, gagamit din ako ng beef cubes. At syempre guys, maglalagay din ako ng paminta. Nakadepende sa inyo. Maglalagay kayo ng ginisa mix or magic sarap. Kanya-kanya naman trip yan guys. Ayan nga pala guys, yung bell pepper, ang hiwa niyan is dice cut. Ayan, tapos na nating hiwain. Set aside lang natin yun kasi ininix lang natin ang maliliit kong patatas. Ayan nga pala guys, so dice cut din ang ikakat ko dyan. Liitan lang natin, wag masyadong malaki, yung sakto lang na pang picadillo, baka kasi hiwain nyo na parang pang menudo. So yun guys, balat-balatan lang natin yan. Pagkatapos nyan, hihiwain na natin yan. At pagkatapos natin hiwain, at syempre, isi-set aside lang natin at ininext na yung susunod pa. Akala ko nga guys, kukulangin pa ako sa patatas. Kasi halos 5 piraso lang ang ating patatas pagkatapos maliliit pa. Pero sakto lang pala. Nga pala yung ating carrots nga pala, yung frozen ko na. Nahiwa ko na rin yun. Ayun yung mga binlunch ko pa. Kada isang buwan nagpupunta kami ng market. Pagkatapos ang ginagawa sa gulay, binablanch ko yun. Tapos nilalagay ko sa freezer para hindi madaling masira. Lalo na yung carrots. Yung patatas naman hindi ko na binablanch niya. Tapos tinatago sa freezer kasi mabilis lang naman yung patatas. Nauubos din naman agad sa amin. Hindi kagaya na sinang patatas yung carrots, namamasa siya kahit dry naman, kaya nasisira kagad. So ayan, natapos na ang ating ingredients na mga kakailanganin. Ang ito namang tofu ang ating iintindihin, i-smash lang natin yan or dudurugin lang natin yan. Yan na nga pala guys, tagal ko nang dinipros ang ating tofu, kanina pa yung umaga, malamig kasi dito sa Baguio, kaya yung ating mga frozen matagal ma-defrost. So ayan, meron pa rin yelo yung gitna, kaya yan ang gagawin ko, hihiwain ko na lang kasi pag hiniwa ko ng maliliit, kaya naman na yan i-smash or durug-durugin. Kaya hiwa-hiwain muna natin, tapos ililipat ko yan sa mas malaking lalagyan para mas madali siyang durugin. Ayan, nalipat ko na sa malaking lalagyan. Smash lang natin yan guys. Pagkatapos nyan guys, mamaya gagamit tayo ng katsa para mawala yung excess na water niya. Kung wala naman kayong katsa, pwede napigaan na lang ninyo ng kamay ninyo. Kung mayroon naman kayong lampen, pwede din sa lampen. O kaya naman kung wala talaga lahat, pwede naman kayong gumamit yan ng strainer, tas doon na lang ninyo piga-pigain. Ayan guys, so napakarami ng tubig, pero maganda talaga kung may tela kayo or katsa or lampen kasi mas madaling mawala yung tubig at saka maganda yung pagkakapiga kasi dry na dry talaga yung tofu.
Ayan, at napakaganda talaga ng pagkaapiga guys. Dry na dry na ang ating tofu. Ayan, at pwede na to. Simulan na natin na magluto. Tingnan nyo naman, napakaganda, di ba? So, ayan ang mga sangkap na gagamitin natin guys. At yan ang ating oyster. Maglalagay din pala tayo. At syempre paminta, nagpainit na nga pala ako ng kawali na may mantika. At syempre mainit na nga siya. Kaya lagay na natin ang ating wamba. Sa paggigisa nga pala guys, talagang inuuna ko yung bawang. Siyempre kailangan tama lang ang lakas ng apoy para hindi kagad masunog. Masarap kasi talaga yung bawang kapag nag-uuna sa paggigisa. Ayan, isang kutsa lang natin maigi guys. And then pag golden brown na yung bawang, ininix na natin ang ating sibuyas. At syempre, igisa-gisa lang natin yan hanggang maluto ang ating sibuyas. Napakabilis lang nito lutuin guys. Hindi napakahirap. Kaya gawin nyo na to sa inyong bahay. At ayan, ilagay na natin ang pinagkapiga-pigaan natin na tofu. At syempre, mekos-mekos lang natin yan guys. Igisa lang natin maigi ang ating tofu at mamaya na tayo magtitimpla. At medyo nabubulol-bulol na naman ako. Parang naliliko-liko na naman ang mga dila ko. Nga pala guys, ano lang natin yan, igisa-gisa lang natin maigi. Kasi pagkatapos niya nilalagay ko na ang ating carrots. At ilalagay ko na rin magkasunod pati yung patatas. At syempre guys, igigisa-gisa lang natin sa mantika maigi yung mga yan. Para mawala yung starch ng ating carrots at ng ating patatas. Imekos-mekos lang natin yan lahat guys. At maya-maya, pagkatapos natin yan igisa-gisa, magtitimpla na tayo para magkalasa na ang lahat ng nilagay natin dyan ng mga ricado. Kung nagluluto talaga ako ng isang pagkain na may patatas at carrots, talaga sinisigurado ko na lutong-luto ito or nagisa or naprito maigi guys para hindi madaling masira ang niluluto ko. So ayan guys, naluto na maigi ang patatas at carrots at pati ang tofu. Maglalagay na tayo ng timpla. Lagay tayo ng soy sauce dyan, pampakulay at pampalasa. Ayan, at maglagay na rin tayo ng cubes. Beef cubes nga pala yung nilagay ko dyan, tapos kalahati lang. Siyempre naglagay din ng pamintang durog at tapos oyster sauce. Onti lang yung ilagay natin. Hindi ko naman lahat inubos yung oyster sauce na yan. At nakadepende sa inyo guys kung ano pang pampalasa ang inyong ilalagay sa inyong tofu picadillo. Tapos sininekos-mekos ko lang yan. Naglagay lang din ako ng konting tubig para mamaya guys, tatakpan ko yan para maluto yung patatas at ang ating carrots. At haluin lang natin yan maigi para magsama-sama lahat ng pampalasa na nilagay natin sa ating tofu picadillo. At nilagay na natin ang ating green peas at bell pepper. At tapos halu-haluin lang natin yan. Pagkatapos niyan, mamaya tatakpan ko na yan para maluto na yung ating patatas at carrots. Medyo naprito naman na yan kaya madali na lang yung pakuluan. Ayan, at mamaya babalikan natin yan pagkalipas na ilang minuto guys. Ayan na, luto na siya. Tinikman ko na rin yung carrots at patatas. Malambot na rin siya. Hindi na siya matigas. Tapos imekos-mekos lang natin yan ng konti. Ayan, at pwede na to. Luto na to guys. At syempre, ito yung pinakahintay ko sa lahat, yung tikiman time. Alam nyo naman, ito talaga yung pinakamasarap sa pagluluto. Yung titikman mo yung niluto mo guys. Alam nyo ba talagang na-surprise ako sa lasa? Kasi hindi ko expect na para siyang karne talaga. Talagang masarap talaga yung tofu, kaya favorite ko to Lalo na guys yung tofu, pag nilagay nyo sa freezer, nag-iiba talaga yung texture niya. Talagang parang nagiging lasa siyang karne at saka pati yung ano niya pag kinagat mo para talaga siyang pork giniling. Ayan na guys, ang pinaka-favorite ko sa lahat, yung kainan time. Masarap din sa picadillo yung may side dish ng saba, yung piniritong saba ng saging, at syempre merong itlog or sunny side up. Kaso ayoko kasi ng sunny side up. Gusto ko pag nagprito ko ng itlog, gusto ko yung talagang lutong-luto, yung parang ganyan, no? Agay ng pagka-prito ko sa itlog. So yan, sayang wala tayong saba. Pero okay lang yan, may sunny side up naman tayo. Hindi naman pala sunny side up yan, pinritong itlog na tutong. So yun guys, napakasarap. Nga pala, gawin nyo na to sa mga bahay ninyo. Tsak na magugustuhan ng bata at matatanda. At syempre, swak pa sa budget dahil tofu yan, hindi karne. Magkano lang naman ang isang piraso ng tofu sa palengke. Nga pala guys, marami nga palang salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang dulo sa video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Sa mga nag-subscribe naman, thank you very much. At hanggang sa susunod na maskarap na vlog. Bye-bye!
Don't forget to like and subscribe nga pala guys. At hanggang sa susunod na vlog na ito. Paalam!